Samantala, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na harassment lang ang impeachment case laban sa kanya. May huling habili naman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling sa abroad siya pumanaw. Magbabalita si Marian Enriquez. Mag-aapat na buwan na mula nang ma-detain sa International Criminal Court sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang muling bumisita sa kanya ang anak na si Vice President Sara Duterte, nagbigay na raw ng huling habilin ang 80 taong gulang na ama. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito yung ashes daw. Aminado ang bise na natural na raw na mag-isip ng ganito ang dating Pangulo lalo sa edad nito, pero hindi raw pabor sa cremation si VP Sara. Ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag isinagag yung kanya kapilit na pagpapag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 p
impeachment trial sa kanya. Sa SWS survey, 42% ang nagsabing hindi nila ito suportado. Siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Inaabangan daw niya ang impeachment trial para doon sagutin ang mga kwestiyon sa kanyang bank accounts. Sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Hindi naman nagustuhan ng ilang kongresista ang pahayag ni Senator Mig Zubiri na witch hunt ang impeachment trial. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Sa panayam naman ng The Big Story ng One News, sinabi ni Zubiri na posibleng merong kapwa niya senator judges na magmosyon para ibasura ang impeachment case. Pero giit niya, so my point is, many of them have made up their mind already, but we cannot stop the process. The process is sacred. I'm sorry to say, but the process is sacred. Meaning, if there is an impeachment coming from the House of Representatives, we are duty-bound by the Constitution to hear it. Maging ang Office of the Solicitor General, minomonitor na raw ang mga balita bilang paghahanda na rin sa impeachment trial. I have been tasking my different divisions to start their research on impeachment on the issues that are being raised. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.